Let us all welcome po. Can we give a clap of hands po to our pastor, butihing pastor po ng New Creation Spirit-filled Church, Zamboanga. Hallelujah, Pastor Del Salas. Blessed evening, Pastor. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Blessed evening, everyone. Thank you so much for joining tonight. Thank you, Pastor Ana, for introducing. Thank you so much sa mga nag-join ngayon. At alam ko kung gaano ako ka-excited ngayon na itackle ang topic natin at mas excited din ako. Alam ko mas excited kayo kasi ako na-reveal na sa akin ng Panginoon at excited ako na i-reveal din sa inyo yung mga bagay na natutunan ko sa ibang pastor, yung mga bagay na natutunan ko sa ibang mentor. So ibig sabihin, no, malaking tulong talaga yung pakikinig. Kasi ibig sabihin pag nakikinig pala tayo, no, hindi lang tayo hanggang makinig, kundi natututo talaga. At ang pinakamaganda pa, nai-impart. No, bago tayo magsisimula, no, kailangan nating mas maging effective. Kasi kung tutuusin, may kaalaman na tayo, may wisdom na tayo, pero iba talaga yung divine wisdom. Iba yung natural na lakas at sa divine strength. No, yung divine strength, yun na yung kayang gawin yung mga bagay na hindi mo kaya. No, alam ko may mga pinagdadaanan ka rin, no? Hindi lang halata kasi sa oras ng problema may asalbabida ka. So kahit nasa kalagitnaan ka ng dagat, no? Nanatili kang malakas. No, nasa kalagitnaan ka ng problema, pero no, punong-puno ka ng pag-asa dahil may mahahawakan kang salbabida. So, iba talaga pag may Panginoon ka, tama? Pag may Panginoon ka talaga, no? Nangingibabaw talaga ang pag-asa. No, sabi nga sa salita ng Panginoon, bago ako magsisimula, no, gusto ko muna i-encourage ang puso ng bawat isa. No, i-set apart mo muna yung mga bagay na nakaka-distract sa'yo. Problema, mga utang, mga bayarin. No, normal na may problema. Kasi hindi ibig sabihin tinanggap natin ng Panginoon, hindi na tayo magkakaproblema, hindi na natin mapipil yung mga problema. No, andun pa rin. Kaya nga, kahit sino sa inyo dito nakapansin, kahit nagpalagay ka na ng bubong, no, nagpalagay ka ng bubong kasi ayaw mong mainitan, no, ayaw maulanan, pero tingnan mo, kahit nagpalagay ka na ng bubong, no, mararanasan mo pa rin yung init ng araw, tama? So hindi garantiya pag nagpalagay ka ng bubong, hindi ka na maiinitan. Maiinitan ka pa rin. So hindi ibig sabihin tinanggap mo na ang Panginoon, no, hindi ka na exempted ka na sa mga problema, exempted ka na sa mainit na sitwasyon. So makakaranas ka pa rin, pero ang nakakaganda lang, no, hindi na siya gaan, hindi ka na mapupuruhan talaga kasi nga may shelter, no? Jesus is our shelter. No, siya yung ating bahay. Siya yung ating masisilungan sa oras ng problema. Oh, yuko natin ng ulo, no, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sabi sa salita ng Panginoon, ang righteous na tao, pag nabuwal ang 7 beses, ay babangon yan. So, ibig sabihin, hindi garanti na tinanggap mo ng Panginoon na hindi ka na magkakamali. No, hindi garantiya na tinanggap mo ng Panginoon, hindi ka na magkakasala. So, sabi ng Panginoon sa 1 John 2:1, sinulatan ko kayo para hindi na kayo magkasala. So, ibig sabihin, ang intensyon ng Panginoon na hindi ka na magkakasala talaga. Pero sabi ng next word, pero kung may magkakasala man, no, may tagapamagitan tayo, si Jesucristo. Yun ang good news. So ang bad news, normal sa tao magkakasala, pero sa mata ng Panginoon hindi dapat gawin, hindi pala normal. Kaya nga kailangan ng repentance kasi hindi pwede. Hindi katanggap-tanggap, pero huwag ka na mag-alala dahil yung problema na pinoproblema mong kasalanan, no, may solusyon na. So ang isang bagay hindi na siya problema kung may solusyon. So halimbawa, inubo ka. So problema siya sa simula. Pero nung nalaman mo na may gamot na ang ubo, no, hindi na siya nagiging problema, may solusyon na. Pero ang sakit na HIV, no, nanatili siyang problema ngayon kasi alam mo bakit? Kasi walang gamot. So ang isang bagay mananatiling problema kung walang solusyon. No, tinapos na ni Jesus, no, you are a child of God. No, pinatawag ka na ng Panginoon. May tagapamagitan tayo. No, kung yung kasalanan, yan ang naging dahilan para nagiging bingi ka sa spiritual or nagkaroon ka ng condemnation, parang pili mo hindi ako worthy sa word ng Panginoon. No? Repent. No, kailangan mong maligo sa presensya ng Panginoon. Lord, Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, patawarin mo kami, Panginoon, kung may pagkakamali. May mga kasalanan, Panginoon, na hindi namin napapansin. Kaya nga, Panginoon, kailangan namin ng salamin. Kailangan namin ng Word of God
Kailangan namin ng ilaw sa buhay. Kailangan namin ng mentor. Dahil sila mismo, sila yung mga nakakapansin ng aming pagkakamali, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, sa grasya mo. Lord, kahit dumating man sa punto, Panginoon, bumagsak ang bawat isa. May mga bumagsak. Pero, Panginoon, dahil righteous sila ay babangon. Lord, maraming salamat sa pagpapatawad at maraming salamat sa pagdidisiplina. Maraming salamat sa mga consequence na pinagdadaanan namin, Panginoon. Lord, ang yung consequence na katulong sa amin para lumago kami at mas magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Lord, isiniset aside namin, Panginoon, yung lahat ng worries, pain, takot, hinanakit sa manang loob sa gabing ito. Mga problema, mga alalahanin. Lord, gusto naming makapokus, Panginoon. Gusto naming lumago. Dahil ang iyong salita ay napaka-importante sa aming buhay. Lord, maraming salamat sa mga taong na-join ngayon. Nagsakripisyo, willing magpabilar, willing makinig ng iyong salita. Kahit online, Panginoon, binigyan nilang ng importansya. Yung iba, Panginoon, nagpa-load pa para lang makaparinig ng iyong salita. Yung iba may trabaho pa while naka-earphone, Panginoon. Lord, nakikita niyo po ang mga sacrifice nila at ang mga nag-participate sa online Bible study na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat dahil hindi kayo bulag. Nakita mo lahat ng mga sakripisyo ng iyong mga anak. Lord, sa gabing ito, nagpapakumbaba ako. Maraming salamat sa anointing. Maraming salamat sa knowledge and wisdom and revelation na binigay mo sa akin, Panginoon. Lord, itong anointing na meron ako, Panginoon, na pinagkaloob mo, hindi to para angkinin ko, kundi kailangan ko itong i-share sa iba. Ang purpose ng anointing is to impart para makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Hide me on the cross and reveal us today, Panginoon. Itago mo ako sa iyong presensya na boses mo ang mapakinggan nila. Lord, allow me to speak with clarity, with wisdom, with understanding nga masabtan nila, Ginoo. And I declare tanang buhat sa kaaway, mabugto karon sa pangalan ni Jesus. Every monitoring spirit, spirit of familiarity, spirit of kanang mga kahadlok sa pangalan ni Jesus nga mo hinundan nga di pa makapaminaw og tarong, in the name of Jesus Christ. I declare the blood of Jesus as a sign of victory, as a symbol of victory. We are already victorious 2,000 years ago. Thank you, Lord. We honor you. We worship you. Allow your presence, allow your angelic presence in this place. In the mighty name of Jesus, I pray. And everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Let that clap strikes the enemy. No, Amen. palakpak mo ngayon sa Panginoon. Thank you, Jesus. No, are you excited? Ako, excited na rin ako sa... Pastora, klaro ba ang boses ko, Pastora, o kailangan ko palakasan? Amen. Amen. Klaro, Pastor. Kasi wala-wala na tingog ka ni. Sige. Sige, Pastora. Family, ang topic na pag-uusapan natin ngayon, fasten your seatbelt. No, this word is para sa iyo to. Kung may desire ka na mas magpagamit sa Panginoon. So, ang trabaho ng isang servant of God, no? Kasi ang instruction, ang mga bagay na ipapagawa, kailangan siya ng orientation. So, bago ka mag-apply ng trabaho, kailangan mo mag-TESDA, tama? So, yung TESDA, nakatulong yun para mas maintindihan mo, alam mo, mag-abroad ka. Kailangan mo ngayon makakuha ng certificate at bago mo makuha ang certificate, kailangan mo mag-aral. So, kailangan mong sundin yung instruction para pagdating sa trabaho na mismo, no, hindi ka na mabubuwal, hindi ka na basta-basta, no, aware ka sa mga bagay na ginagawa mo na. So, ibig sabihin, bago itong spiritual gifts, no, may naka-destinasyon, may gagawin ka. So, bago mo siya gawin, kailangan magkaroon ng orientation o pag-aaral para maging successful ka at hindi ka ma-deceive. Kasi pwedeng yung spiritual gifts, nakakatulong to sa spiritual at pwede rin sa spiritual gifts, pwede ka ring ma-destroy. Kaya sabi ko last time, sa teaching ko last time, hindi masama ang tubig kasi ang tubig yan ang kailangan ng katawan at yung tubig, mahirap mabuhay ang tao pag hindi nakakainom ng tubig. Pero wag din nating kalimutan, kung ang tubig ay nakakapagbibigay buhay, ang tubig, marami ding namatay sa tubig, nalunod, tama? No, hindi marunong lumangoy. At ang dahilan bakit siya nalunod, dahil hindi siya marunong lumangoy. At pwede ring nalunod yung isang tao dahil, kung sa Bisaya pa, sa English pa, nag-cramps yung paa.
No, nagkrams ang paa o dinagit ng mga nagkrams ang paa kaya hindi na marunong lumangoy or na-stroke ba doon sa mismo or nahimatay, kaya siya namatay. So ibig sabihin, ang tubig pag hindi ka ang gift para siyang tubig, pag hindi ka marunong lumangoy, pwede mong ikabagsak, pwede mong ikamatay. So ang tubig naka-design siya para magbigay buhay. Yun yung design niya. Pero kung hindi mo ma-handle ng maayos yung tubig, pwede mong ikamatay. Tama? So yung topic na pag-uusapan natin ngayon, spiritual gift. No, many gifts, one spirit. So kung bibigyan ka ng regalo, so physical gift yun. Bibigyan ka ng cellphone. So pag bibigyan ka ng cellphone, bibigyan ka ng motor, kailangan mong pag-aralan kung paano siya gamitin. So ibig sabihin, pag bibigyan ka ng gift sa physical, no? Ang una mong gagawin, magiging grateful ka sa natanggap mo. At dapat magkaroon ka ng excitement at i-desire mo sa puso mo, dahil binigay lang to sa akin, kailangan kong alagaan, kailangan kong i-preserve ng maayos, at kailangan kong gamitin ng maayos kasi nga bigay to. Kasi kung pagbalik, halimbawa binigyan ako ng cellphone, nung nagkita kami ng tao na kung sino yung nagbigay ng cellphone sa akin, tapos makita niya na nasira na yung cellphone, no? Kakabahan ako. At yung nagbigay, medyo madi-discourage na. Kasi ibinigay sa iyo tapos hindi mo inalagaan. So ibig sabihin, pag once binigyan ka ng regalo, kailangan mong ingatan, kailangan mong i-preserve at kailangan mong gamitin ng maayos. No, para yung nagbigay sa iyo mas matutuwa, at dahil natuwa siya sa iyo, ang next na mangyayari, bibigyan ka pa ulit. Kasi ako noon, naalala ko noon nung bata pa ako, binigyan ako ng yung laruan na yung parang dump truck. Nasira ko kagad kasi sinakyan ko. So instead na, sabi pa ng tatay ko, kakabili ko lang yan kahapon, naalala ko nung bata pa ako, kakabili ko lang kahapon, no ngayon, sira na. So hindi na kita bibigyan next time. So ibig sabihin, pag hindi pala tayo naging faithful sa maliit na bagay, sa isang bagay, no? Parang yung giver, no, wala na nang gana ibigay sa atin. At minsan, yung mga bagay na ibinigay sa atin, yun pang yun pa ang ikarapahamak natin. Kung maalala natin yung bago ako mag-start sa natin, para maintindihan natin yung topic, bago nakalabas yung mga yung mga Israelites sa Egypt, no, binigyan sila ng regalo, tama? As a reward sa kanilang pagtatrabaho doon, yung mga gold. So ibig sabihin, walang problema sa gold na natanggap nila. Ang problema na hindi nila na-handle ang maayos. So, yung mga gold, silver, so ilang yun? Nakalimutan ko ilang kilo ang binigay sa kanila, hindi ko na-memorize. Basta pag alis nila sa kung sino yung nakaalam, pwede nyo i-comment kung ilang kilo, gaano karami. No, yung binigay sa kanila na mga gold, mga alahas or mga silver, no, para yun, reward yun sa kanila, blessing yun, nagmumula sa Panginoon. No, kaya nga may mga may prayer, the wealth of the wicked is our portion. So yung kayamanan sa Egypt, no, nakuha din nila. So bago sila umalis sa Egypt, yung mga Israelites na pinamumunuan ni Moses, no, may dalas-dala silang mga gold. So ang nangyari ngayon, kung titingnan mo talaga yung situation, blessing na mula sa Panginoon. Ang pera ng mga masamang tao, ng unbeliever, napunta sa kanila yung kayamanan. So, bago sila umalis, milyon-milyon, no? Ilang milyon yun nung umalis. So, lahat sila, may mga baon-baon silang mga gold. So, ang nangyari ngayon, nung si Moses umakyat sa bundok, sa Sanay, no, akala nila patay na si Moses. At ang nakakalungkot pa, same blessing na natanggap nila sa Panginoon, yung mga gold, no, same na ginawa nilang ribulto. Ginawa nilang Diyos-Diyosan. At nagkaisa sila, no, so, tingnan nyo galing sa Panginoon, ibinigay sa kanila ng Panginoon para may pera sila, para may nakuha din silang reward. No, same blessing na ginawa nilang Diyos-Diyosan. So ibig sabihin, yung blessing na natanggap nila sa Panginoon, pag hindi natin ma-handle lang maayos, no, pwede nating ikapahamak. Kaya nagalit sa Moses. At sabi ng Panginoon, no, nagalit ang Panginoon at gusto na niyang patayin yung mga Israelita. Buti na lang yung puso ni Moses, na parang si Jesus, sabi niya, kung papatayin mo yung mga kababayan ko, burahin mo na lang yung pangalan ko sa aklat ng buhay, sabi ni Moses. No, willing siyang mamatay, willing siyang mapahamak, alang-alang sa mga tupa niya, alang sa mga tao. So nakalimutan mo na ba yung covenant po? So dito mo nakita, grabe yung galit ng Diyos sa mga tao, sa mga Israelita, kasi nung time na yon, yung blessing na natanggap nila, nalumos sila.
No, yun mismo ang ginawa nilang Diyos-Diyosan. So, proceed tayo sa topic, spiritual gifts. No, many gifts in one spirit. No, marami tayong gift, marami tayong mga sabi sa pag-asa na ibinigay ng Panginoon. Pero nag-iisang purpose, nag-iisang layunin, at isang source lang. So, yung gifts natin para siyang satellite. Yung power ng Panginoon, no, parang satellite. So, lahat ng load na lahat tayo nakaka-receive tayo ng signal galing sa satellite. So, ibig sabihin, yung satellite, no, iisang source lang sa satellite, no, galing ka sa ibang bansa, nasa isang bansa ka, nasa Pilipinas ako, nasa Zamboanga ako, no? Same load na natatanggap natin. So, ibig sabihin, isang source, pero marami ang nakatanggap. No? One spirit, isa lang ang nagbigay. So, spirit. Now, sabi ni Apostle Paul, sa 1 Corinthians 12:1. Nakikita nyo sa screen, sabayan nyo lang po ako para hindi na tayo maano. Now, about spiritual gifts. Brothers, sabi niya, seryoso talaga si Apostle Paul. I do not want you to be ignorant. Tingnan nyo ang sabi ni Apostle Paul dito, brothers, hindi brothers and sisters. No, brothers. Kasi sabi ni Apostle Paul, ang pinaka mag-handle talaga ng church, gusto ng Panginoon, lalaki talaga. Pero kung wala ka pang partner, no, yung anointing ng lalaki, no, pwede mo pa rin matanggap. Pero pag may asawa ka na naging pastor, no, siya talaga yung may anointing sa mag-lead ng church. Sabi ni Apostle Paul, brothers, I do not want you to be ignorant. Sabi ni Apostle Paul, ayaw kong maging ignorante kayo sa mga bagay na ganito. Ayaw kong maging alam mo ba yung alam niyo po ba yung ignorante? Sa spirit, palagay natin para maintindihan natin sa physical. Ang isang bagay, pag pumunta ka sa mga igorot na lugar, no, pag nagdala ka doon ng mga cellphone, no? Namangha sila, na-amaze sila, pero hindi nila alam kung ano yung purpose. So, ibig sabihin, pag hindi mo alam ang isang purpose, no, kahit gaano siya kaimportante, kahit gaano siya kahalaga, no, hindi mo siya papahalagahan. Kaya nga yung mga bata, yung mga 2 years old, no, pag pinahawak mo yan ng pera na 1,000, pupunitin niya lang. Pero bata siya, tao siya, pero dahil kulang siya sa pag-iisip, hindi pa siya matured, no, yung mga mahalagang bagay, hindi na mahalaga sa kanya. So, pupunitin niya lang. So, dito mo maintindihan, pag once, sabi na Apostle Paul, ayaw ko maging ignorante kayo sa ganitong bagay. Sa spiritual gifts. Kasi sabi ng mundo, yung karunungan dito sa mundo, sa spiritual, kabubuhan yan sa mata ng mga tao. So, pag ginagawa mo yung spiritual na bagay, no, nagnanalangin ka, no, nag-worship ka, o nagbabasa ka ng Bible, kaya ang laging sabi sa'yo, para na kayong luko-luko sa mga ginagawa nyo. No, marami ka ng problema, pero enjoy ka pa rin. Para kayong luko-luko. So, hindi ka maiintindihan ng mga unbeliever. Pero sa totoo lang, importante yung spiritual gifts. Kasi pag once tinapik natin yung spiritual gifts, no, spiritual, ibig sabihin eternal. Hindi nabubulok. No, tao na lang ang nabubulok. Itong spiritual, hindi nabubulok. Walang hanggan. Sabi na Apostle Paul, I do not want you to be ignorant. Ayaw ko maging ignorante ka sa mga bagay na ito. Sabi dito sa 1 Corinthians 41, follow the way of love and eagerly desire spiritual gift. Especially the gift of prophecy. Hallelujah. Wait lang. No? Sabi na po Sir Paul, sikapin mong makamtan ang pagmamahal. At sikapin mo rin i-desire yung spiritual gifts. So dito ko nakita yung prioritization ng spiritual gifts. So kailangan mapuno ka muna ng pagmamahal. No, kailangan mapuno ka muna ng pagmamahal bago mo i-desire yung spiritual gift. Kasi magiging useless yung spiritual gift kung wala kang pag-ibig. Kasi pag once may pag-ibig ka alam mo, pag puno-puno ka ng pag-ibig. So yung pag-ibig na meron ka, yung pagmamahal na meron ka, no, kaya mo yung 'di ba pag may pagmamahal ka, hindi mahirap sa iyo ang magpatawad.
Pag may pagmamahal ka, hindi mahirap sa iyo ang magmahal. Pag may pag-ibig ka, hindi mahirap sa iyo ang tumulong sa kapwa. Hindi mahirap sa iyo mag-volunteer na walang iniisip na kapalit. So malaking tulong, sabi dito, follow the way of love. So nauna yung love bago ang spiritual gift. Pero yung isa sa mga pinakamahalaga din pala, especially the gift of prophecy, ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So isa sa mga matataas na gift ng Panginoon, yung pag-prophesy, no, pagpapahayag ng salita ng Panginoon, no, pag-share ng revelation na mula sa banal na espiritu. So yung gift of prophecy, no, yung kasi sabi ng Panginoon, hindi siya babalik until hindi ma-share yung gospel hanggang sa dulo ng buong mundo. Sa dulo ng mundo. So ibig sabihin, bago mangyari ang katapusan, no, kailangan ma-spread muna yung gospel, no? Alam mo ba? Pag once nakapasok na yung gospel sa North Korea kay Kim Jong-un, yung communist country, pag nakapasok ang gospel diyan, magiging alerto tayo. So ibig sabihin, yan ang isa sa lugar na mahirap pasukan ng gospel. No, kasi mahirap makapasok yung mga terorista, no? Pinapatay. Under sila ng komunista. So, pag once nakapasok yung gospel diyan, no? Maalarma na tayo. The more natin nakikita. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang aking pagbabalik, parang panganganak. So, ibig sabihin, pag nakita mo na yung tiyan ng isang babae na malaki na, alam mo na talaga, malapit na yung season ng kanyang panganganak. At the more siya nahihirapan maglakad, at the more siya sumakit na yung tiyan yun, nagbati na, parang nagle-labor na. So, ikaw na mismo ang nakaka-discern, malapit na siyang manganak. Kasi ang pagbabalik ng Panginoon, no, sinabi niya sa atin na parang manganak, no, palapit ng palapit, no, paklaro ng palaklaro, no, mas nakikita mo nang makikita. No, kung wala kang spiritual gift sa discernment, hindi mo siya makikita, hindi mo siya madidiscern. Kaya sabi ng Panginoon, follow the way of love, sikapin magkaroon ng pag-ibig. At number 1, number 2, eagerly desire the spiritual gifts, especially the gift of prophecy. Importante talaga. Kasi marami sa atin, marunong tayo mag-deliverance, no? Magaling tayo mag-gitara, marunong tayo kumanta. So maganda, okay yun siya. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan ang purpose mo. Pwedeng yan yung isa sa mga nakatulong sa iyo na maglingkod ka sa akin, pero yung purpose mo, to preach the gospel. Hindi pwedeng magaling ka sa editing, hindi pwedeng magaling ka lang sa pagkanta, magaling ka lang sa pag-MC, or magaling ka lang sa piano, no? Hindi problema yon. Nakatulong yon. Hindi masama yon. Pero ang gusto ng Panginoon, no, dapat magamit ka rin sa spiritual gifts. Hindi pwedeng magaling lang tayo sa deliverance, pero hindi tayo magaling sa equipping. Hindi tayo marunong sa teaching, hindi tayo marunong sa equipping disciples. So, ang gusto ng Panginoon, dapat sabi niya dito, eagerly desire the spiritual gifts, especially, so ibig sabihin, may pinaka-special talaga. Ito yung kalooban niya kasi itong gift na to, mas lalong napapa-spread yung gospel. No, the gift of prophecy, ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Eagerly desire. So, ibig sabihin, pag sinabi nating eagerly, ito yung, no, ano ba yung mga bagay na eager ka? Ito yung, pag once eager ka, pag gawin mong isang bagay, eager ka, kahit wala ka ng pera, mag-aaral ka talaga. No, eager ka na makuha mo yung kurso mo. Eager ka na makuha mo yung goal mo. Kaya nga, eager ka, halimbawa, may plano ka magpapagawa ng bahay. So, eager ka na makuha mo talaga yung goal mo. So, ibig sabihin, yung pag once ang tao eager, may goal kasi. May goal siya. So, pag wala kang goal, hindi ka magiging eager. So, sabi mo, mag-abroad ako dahil gusto ko makatapos yung anak ko ng pag-aaral. Mag-abroad ako dahil may sisimulan ako negosyo. Mag-abroad ako dahil magpapatayo ako ng restaurant. So, ibig sabihin, dahil sa goal, nakatulong siya para magiging eager ka. So, bago mo i-desire yung spiritual gift, sabi ng Panginoon dito, eagerly desire, ibig sabihin, karang desperado ka talaga. At hindi ka magiging desperado na i-desire yung spiritual gift kung wala kang goal. Para saan ba yan, yung spiritual gift? Para sa ikasikat mo ba? Personal interest? O gamitin mo to break the yoke of darkness, para palayain, to set the captives free. So, nakadepende ngayon kung saan yung motives mo. Personal interest or para sa benefits ng ibang tao.
No, eagerly desire. Hindi ka magiging eager kung wala ka talagang goal. No, kung hindi ka magiging eager sa spiritual, no, hindi ka lang magiging eager sa pangarap mo kung wala kang vision. No, pag sinabi natin vision, ito yung hindi pa nangyayari sa buhay mo, pero nakikita mo at pinaniniwalaan mo talaga. Yung vision, kailangan siya ng faith. Hindi lang basta-basta faith, kundi great faith. So, kasi ang isang bagay, hindi ka maging eager, alam mo, may vision ka na maging pulis. Every time na manghihina ka, every time na iisipin ng katawan mo, give up na. Suko na ako. Pero pag may vision ka, magpa-flash up yun. May nakita akong vision. Nakikita ko yung sarili ko. Magiging pulis ako. Qualified ako magiging pulis kasi wala akong problema wala akong sakit. Mataas yung height ko. Pasado ako sa height standard. At may matalino ako. Pero yung katawan mo minsan, napapagod. So, ibig sabihin, alam mo sa sarili mo, kaya mong abutin. May kapasidad ka abutin yon. So, ibig sabihin, nakatulong yung vision, yung goal, no, para maging eager ka. Kasi kung i-desire mo lang siya, walang pundasyon. So, ang sabi ni Apostle Paul, eagerly desire the spiritual gift. I-desire mo talaga. Pero, nakadepende kung ano yung motibo mo. Kasi, walang problema sa desire, ang problema sa motibo. Sabi ng Panginoon, no, hukman ta sa Ginoo, no, sa Tagalog ni. I-judge tayo ng Panginoon according sa ating mga motibo. Hallelujah. Oh, 3 things to remember, no? May tatlo tayo, ito yung kailangan natin tandaan. Ano yung purpose ng gift? Number 1, God gives spiritual gift is for all believers. Ang spiritual gift, no, para yan sa lahat ng believers. So, i-highlight natin yung word na believers. So, ibig sabihin, unbeliever, never nila makuha yung spiritual gift. Alam mo, pag drug addict, tapos nagdi-desire ka ng spiritual gifts, hindi. Sabi ng Panginoon, sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, John 1:12, ay magkaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. No? Sa word pa lang ng karapatan, hindi na biro yun. May karapatan ka. So, ibig sabihin ng karapatan, pag ang tatay ko may-ari ng ang may-ari ng ng SM, so may karapatan ako. May karapatan ako sa negosyo na mag-manage yan. May karapatan ako magdesisyon dahil anak ako na may-ari. So, ibig sabihin, hindi biro. So, ang spiritual gifts, no, ito yung spiritual gifts, no, na may reward, recorded sa Panginoon, recorded sa Book of Remembrance. Kung magpa-function ganito, God gives spiritual gift is for all believers. No, sa lahat ng believers. No, hindi pwedeng bibigyan ng Panginoon yung unbeliever ng spiritual gifts. Kaya nga, kung maalala ninyo yung kwento ni yung si Jesus ba yun? Jesus ang pangalan niya. Sabi niya kay Apostle Paul, kay Peter, magbabayad ako. Turuan nyo lang ako paano, babayaran ko, turuan nyo ako paano paano gawin yung mga ginagawa ninyo. Akala niya kasi kayang bayaran yung yung ting ng Panginoon. No, willing siya magbayad. Basta gusto ka para matuto lang siya. Pero hindi mo yung makakukuha, no, unless hindi ka kukonek sa source. And always remember, kailangan natin, no, bago natin i-desire yung spiritual gift, i-desire natin yung giver ng spiritual gift. So, ang nangyari sa atin, no, dinesire natin yung power, nakalimutan natin yung source of power. So, ang tinuturo ng Panginoon sa atin, hindi masama na gamitin mo yung gifts sa kingdom. Ang kasasabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God. No? Seek first the kingdom of God. Unahin mo ang kalooban ng Panginoon, ang kingdom niya. So, yung kingdom niya, yun na yung ministry ng Panginoon. So, pag once inuna mo ang kingdom ng Panginoon, na parang inunam na rin ang Panginoon. God gives spiritual gifts for all believers, para sa lahat. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Dahil makakatanggap ka ng kapangyarihan, no? Because you are a witness. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ka pwede magiging witness kung hindi ka protektado. Kasi kadalasan sa mga witness sa korte, may mga bulletproof sa puso, sa dughan, may mga helmet yan. At higit sa lahat, may mga bodyguard pa.
as a believers of Jesus Christ, we are a witness. So, ibig sabihin, target talaga tayo ng mga kriminal sa spiritual, yung mga demonic, yung mga satanas na yan, yung mga unclean spirit. So, ibig sabihin, pag witness ka, andun talaga yung attack, andun talaga yung accuse, andun talaga yung aatakihin ka. Kasi ang mga, naalala ko noon si Napoles, noon. Sa panahong inaano nila yung kaso, si Napoles, grabe ka, may mga Coast Guard, pulis na nakapalibot sa kanya. Tapos may bulletproof pa. Tapos may helmet. So dito ko nakita, ang target ng kaaway, ulo, mindset mo, pag-iisip mo, at puso. So kaya kailangan takpan yung puso ng breastplate of righteousness. Kailangan yung mindset, laging nasa mindset mo ay ligtas ka na. The helmet of salvation. Kasi ang atake ng kaaway, kasi alam ng mga sniper, no, 'di ba, sa mga palabas, ang tinitira nila, ang tinatarget nila ulo tsaka puso. Kasi kung tiritirahin nila yung witness sa kaso, sa paalang, may posibilidad na mabubuhay pa. So, ang target ng mga sniper, titirahin nila yung puso. That's why, magtaka ka, bakit yung mga witness, may mga breastplate, may mga bulletproof sa puso. Kasi ang target nila, puso. Kasi pag natamaan ka sa puso, pwede ka ma-destroy. Kaya nga sabi ni Tatay Ron dyan, kanang imong maling emosyon, yan yung wrong emotion, yan ang tatapo sa buhay mo. So, yung wrong emotion, yan ang baril ng kaaway. Diyan ka ma-destroy. Tapos yung mind, the way ka mag-isip, kasi kung ano yung iniisip mo pala, yun ang magiging ikaw. Kaya kung galit ka sa isang tao, sobrang galit ka, pag sinabi mo sa isipan mo, gusto kong patayin yan. Yung katawan natin, nagre-response para ipahamak ang tao. So, ibig sabihin, kaya yung witness, helmet, tsaka bulletproof, kasi kung tirahin sila sa puso at sa ulo, pwede nilang ika-destroy. Tama? You are a witness of Jesus Christ. Kaya wag ka magtaka bakit ka nape-pressure, bakit nawuwori ka, kasi inatake ka ng demonyo. No? Sabi nga ni Pastor Carlo na walang season sa panghihina. Walang season sa mga season mo ngayon sa panghihina. Hindi. Inaatake ka talaga ng demonyo. Kasi sabi ng Panginoon, the harvest is plenty, but the laborers are few. Papayag ba ang Panginoon? Isi-season niya pa ba? Kulang na nga yung laborers, isisito niya pa ba yung panghina? Ayaw ng Panginoon na manghina pa tayo kasi parang insulto sa kanya na siya yung nagbibigay strength. Pero parang pinapakita natin na hindi siya nagpo-provide ng strength. You will receive power with the Holy Spirit. Nung time na receive mo ang Banal na Espiritu, na-receive mo yung knowledge, magkakaroon ka ng boldness na humarap sa kaso, humarap sa mga tao para isabi kung ano yung katotohanan. Kasi yung tao, makihandang makinig. Matanggal yung takot. Kasi kailangan mo mabaptize ng Banal na Espiritu para mawala yung takot. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, huwag kang maglasing, kundi dapat mapuspos ka ng Banal na Espiritu. Kasi kung napapansin nyo, yung paglalasing, kinumpara ni Apostle Paul. Si Apostle Paul na mismo ang nagkumpara sa paglalasing tsaka sa napuspos ng Banal na Espiritu. Ang tanong ngayon, bakit kinumpara ni Apostle Paul yung pagiging puspos ng Banal na Espiritu? Tingnan nyo ang tao kasi paglasing, sino sa inyo dito na experience mo na maglasing noon? Naniniwala ako kahit hindi porket tinanggap mo na si Jesus Christ, hindi mo na alam anong lasa ng beer. Ang pagbabago, ang pagtanggap mo sa Panginoon, hindi siya nakakabibigay ng amnesia. Kasi kahit tinanggap mo na si Jesus Christ, alam mo pa rin paano i-open yung beer. Alam mo pa rin ano ang lasa ng beer. So, ibig sabihin, hindi mo makakalimutan kung ano. So, ibig sabihin, alam mo pa rin kung paano gawin, pero hindi ka na matutuwa. Hindi ka na interesado sa mga bagay na yun. Ang beer, pag ikaw yung tao na mahihain sa babae, so ang ginagawa ng tao, iinom ng Red Horse. Para ano? Pagkatapos na uminom, titibay ang loob, mawawala yung hiya. Pag ang tao na lasing, matapang pa sa matapang, nakakagawa ng mga bagay na krimen. Pag ang tao na lasing, walang takot.
Pag ang tao na lasing, yung mga bagay na hindi niya kayang gawin, naggagawa niya dahil lasing siya. Kaya nga pagdating doon sa prisuhan, pagpasensyahan mo na ako, nasaksak kita. Lasing kasi ako, nakainom kasi ako. Kaya nga ang laging tatanungin ng pulis, "Sir, nakainom ka ba nung panahong iyon, yung gumawa ka ng krimen?" "Nakainom, sir, lasing ako, sir." So, dito mo makita kahit ang pulis, alam niya pag nakainom ka, may iba talagang impact. Iba yung nagagawa pag lasing ka. Pag lasing ka, ito pa. No, kadalasan sa mga lasing, nagtatanggal ng damit. Hindi na nahiya. No, nung una hindi na lasing, hindi sumasayaw, hindi kumakanta. Napansin niyo ba 'yan? Na mahiyain. In other words, mahiyain siya masyado. Pero tingnan niyo, yung mga mahiyain, yung tahimik lang, pag nalasing yan, sasayaw yan. So, gusto ko ipaintindi ngayon, pag ang tao na puspos ng banal na espiritu, hindi nahihiya. Pag ang tao na puspos ng banal na espiritu, matapang, patay kung patay. Kaya yung mga tao na puspos ng mga beer o mga alak, no? Hindi takot makipagsundukan. Hindi takot makipagpatayan, makipagrambulan kasi nga napuspos ng alak. Pero dahil na-convert ka na sa spiritual, yung katapangan mo noon, pag nakainom ka, no, pag napuspos ka ng banal na espiritu, hindi ka matatakot mag-share ng gospel. Kahit sa mga devoted, kahit sa mga taong, no, pinakatakutan mo dahil pagpuspos ka, no? Pag lasing ka, may kakayahan kang gawin ng mga bagay na hindi mo kayang gawin pag hindi ka nakainom. Pero pag nakainom ka, yung mga bagay na hindi mo kaya, nakakaya mong gawin. No, kaya nga, pag napuspos ka ng banal na espiritu, no, nagagawa mo yung mga bagay na imposible dahil sa banal na espiritu. Kaya yung mga taong lasing, nakakagawa ng malalaking krimen. Bago sila pumatay, bago sila ng rape, no? Uminom muna para magkaroon ng lakas ng loob. Which is mali talaga yon. Iba talaga yung puspos ka ng alak kaysa sa puspos ka ng banal na espiritu. Kaya sabi na Apostol Paul sa Ephesians, huwag kang magpakalasing. Instead, dapat mapuspos ka ng banal na espiritu. So, ang impact ng paglalasing, no, kailangan siya ma-convert. Dapat mapuspos ka. Kung dati-dati, puspos ka ng alak, puspos ka ng drugs. No, tinan nyo yung drugs, ano yung gawa? Ano yung impact? No, nakagawa ng maraming krimen. Pag ang tao nakadrugs, no, grabe. Kaya niyang gawin yung mga krimen karumal-dumal na bagay. Kaya niyang pumatay na parang normal lang. So, ibig sabihin, nawala yung takot, matapang, patay kung patay. Kaya yung Apostol Paul, hindi sabi ni Jesus, wag muna kayong umalis until hindi pa kayo, hanggat hindi kayo napuspos ng banal na espiritu. Kaya, nung una, takot si Peter na humarap sa mga hukom. Baka patayin din siya, kaya dininay niya si Jesus. Pero nung napuspos siya ng banal na espiritu, anong nangyari? Patay kung patay. So, dito makikita, pag napuspos ka, no, hindi ka natakot. So, sabi ng Panginoon, you will receive power. Is the one only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. Hallelujah. No? Isa lang ang pinanggalingan ng banal na espiritu. No? This is the one and only Spirit that hosts distributes all. No, ang Panginoon lang mismo ang source. Siya yung nag-distributes. At siya lang yung nagbigay kung ano yung dinesire mo. Kaya nga, pag nagpa-load ka ng... So, ibig sabihin, halimbawa ako, nagpapaload ako. 100, minsan 50 pesos. So, ibig sabihin, yun lang yung kapasidad ko. Yun lang ang kaya kong i-sacrifice. Pero, may mga tao, kaya nilang mag-load ng pang isang buwan talaga. So, pag once nagpa-load ka, ibig sabihin, malaki yung sacrifice mo. Pag once nagpa-load ka, malaki din yung matatanggap mong give. No? GB RAM para sa data. Sabi ng Panginoon, distribute all these gifts. He alone, siya ang nagdi-decide which gift each person should have. No, kung ano ang kaya niyang ibigay sa tao. Siya ang nakakakita kung anong sakripisyo ang ginagawa ng tao. Kaya kung mapansin mo, sa ibang churches, no, hindi active masyado yung healing and deliverance. Kasi alam mo bakit? Kasi the way sila mag-sacrifice, hindi gaya ng sakripisyo sa healing and deliverance. Kasi ang healing and deliverance, more on fasting, prayer, 2 hours, 3 hours. No, sa normal churches, yung isang oras, parang grabe na intense na, yung prayer. So sa atin, naging normal na yung prayer and fasting sa prophetic healing ministry. Tama? Kaya nga,
Sabi ng Panginoon, siya yung nagde-decide. So pag once ikaw ang nag-decide kung ano ang ibibigay mo sa tao, so ibig sabihin, ikaw ang nakakaalam kung ano ang karapat-dapat para sa kanya. So ako magde-decide kung sino ang bibigyan ko ng medal. So, ikaw bilang teacher, alam na alam mo kung sino ang karapat-dapat sa top 1. Tama? Pero lahat ng 10 ay makakatanggap ng award. Pero ikaw teacher, ikaw yung leader or ikaw yung guro, ikaw ang nakakaalam kung anong kapasidad na meron siya. So dahil may kakayahan ka, dahil ikaw ang mas maraming nagawa, maraming sakripisyo, ikaw ang valedictorian, ikaw ang salutatorian, ikaw ang cum laude. No? So dito makikita, he alone decides which gift each person should have. So siya ang nagde-decide kasi siya ang nakakaalam siya ang nakakita kung anong sakripisyo na meron ka. So kaya hindi iba-iba yung gift. Kasi yung iba, di na nyo gift of healing. May gift of may gift of discernment. Yung iba, walang gift of healing, pero may gift of discernment. Yung maganda lang, ang 9 gifts, nasa sayo lahat. So ibig sabihin, no? Ang Panginoon ang nag-decide, ang Banal Espiritu ang nag-decide kung ibibigay niya sa iyo ang lahat. Kaya nga, sumunod ka sa Panginoon, consistent. Kasi ang Panginoon, walang katapusan. Mangarap ka na ng malaki sa spiritual. Sa physical, wag ka mangarap ng malaki masyado sa physical dito sa mundo. Sabi ng Panginoon, sabi ng Apostol Paul, makontento ka kung anong meron. Kung ano lang talagang kinaya, wag mo nang pilitin. Wag mong pilitin mangutang para lang masabing na meron ka rin talaga. Wag mong pilitin nga, kailangan kong bumili ng motor or service para sa ministry, kailangan ko talaga mangutang. So kung ano lang talaga kaya mo, wag nating ipilit. So ibig sabihin, dapat pwede natin gawing limitado yung desire natin sa mundo. Pero sa spiritual, wag nating limitahan. No, pangarapin mo na yung malaki. So, pag nag-pray tayo sa Panginoon, wag nating ipanalangin sa Panginoon, Lord, use me in my barangay. No? Mangarap ka na ng malaki, Lord, use me as a world changer. Kasi si Apostle Peter, tinawag ng Panginoon, sumunod ka sa akin at gawin kitang mangingisda ng tao at babaguhin natin ang buong mundo. No? Kaunang tawag niya pa lang, ang vision na pinakita sa kanya ng Panginoon. No? Babaguhin natin ang buong mundo. Sabi ni Apostle Peter, mangingisda lang ako kanina, ngayon world changer na. So ibig sabihin, ang vision ng Panginoon, no? Buong mundo. Kaya pag nanalangin ka sa Panginoon, lakihan mo na, Lord, use me. Gamitin mo ako sa buong mundo. Kasi pag once, i-design mo yung buong mundo. So ibig sabihin, no? Pag malaki ang vision, no, malaki yung goal, no, mas lalo kang magiging eager na i-desire yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. Kasi pag gift galing sa Panginoon, nakaka-excite talaga yan. Pero ang una nating gawin, dapat ma-excite tayo sa giver. Dapat ma-excited tayo sa nagbigay, hindi sa kanyang ibinigay. Kasi pwede tayong malumusan eh. Kasi ang giver, pag excited ka lang sa giver, pero hindi ka excited sa instruction, no, pwede natin ikapahamak yung binigay ng Panginoon. God can supply the power to empower us. No, God can supply the power to empower. No, kayang isupply ng Panginoon because He is the main source. Kaya kung mag-load ka ng kahit 300, kaya niyang i-provide. Magpa-load ka ng 300 pesos, no, kayang i-provide ng satellite. Magpa-load ka ng 500, magpa-load ka ng 2,000, magpa-load ka ng 1 million, kayang i-provide ng satellite. No, God can supply the power, no, para lang ma-empower ka. Ang purpose bakit isusupply ng Panginoon yung kapangyarihan, yung authority, yung sign and wonders, yung anointing to empower, para ma-empower tayo, para ma-fulfill natin ang ating calling. So, para ma-fulfill yung calling natin sa Panginoon, kailangan magkaroon ka ng spiritual gifts. Kasi hindi mo kayang gawin ang isang bagay kung sariling lakas. Kaya nga, spiritual gift galing sa Panginoon. Yun ang gagamitin natin para ma-fulfill ang calling natin sa Panginoon. Kaya ano ba yung calling ko? Hindi ko alam paano to. Hindi ko alam kung magtatagumpay to. Kaya nga, kailangan mo ng spiritual gift para magtagumpay ka sa calling mo. At para ma-fulfill at masigurado mo may calling talaga ako sa Diyos. Kasi, alam mo ba sino sa inyo dito nung pinag-pray mo yung isang tao gumaling? At nasabi mo, tinawag talaga ako ng Diyos. At naging klaro sa'yo, tinawag talaga ako ng Diyos. Isa ako sa tinawag niya. Ikaw mismo dahil
nung pinag-pray mo yung isang tao, gumaling ang sakit, ikaw na mismo, nasabi mo sa sarili mo, may calling talaga ako sa Diyos. So, ibig sabihin, dahil sa spiritual gifts na binibigay ng Panginoon, no, galing yan sa Panginoon, pag hindi mo namanit ng maayos yan, pwede mong ikalunod. Pero pag marunong ka lumangoy, nagiinig tayo ng instruction na mula sa Panginoon, nandun pa rin yung pagpakumbaba, no? Napupulfill natin yung calling natin. Number 2, spiritual gifts are given serving God's temple. God serving God's people. No, ang spiritual gifts binigay yan sa'yo, or yung anointing binigay sa atin, no? Para to serve. No, kaya ka nagluto. Kaya ka nagluto. Hindi, ano, palimbawa, pag isa kang nanay. So, ikaw, nagkaroon ka ng idea paano lutuin yung adobo, no? Binigyan ka ng skill na para magluto, no? Nagluto ka hindi para sa'yo. Tama? Nagluto ka para kanino yan? Para sa mga anak mo, para may pangbaon sila, para may pangkain sila, para may pang-lunch sila. So, ibig sabihin, ikaw ang nagpagamit. May anointing ka sa knowledge kung paano magluto. Pero, ang purpose, bakit ka nagluluto? Para ipakain sa iba. So, ang purpose, bakit ka nagsasacrifice? Hindi para sa'yo. Hindi para sa ikasikat mo, hindi para, daigong ka sa tao, hindi para magiging sikat ka sa mata ng tao. Kundi, para yung anointing na meron ka ngayon, kaalaman, anointing, knowledge, deep revelation, para yan makatulong sa mga taong mahihina. Kasi sabi ni Apostle Paul sa Romans 14:1, dapat, tulungan natin yung mga mahina pa sa mga panampalataya at para lumakas sila. So, ibig sabihin, kaya ka nagluluto ng pagkain, hindi para sa'yo. Magluluto ako ngayon. Kasi pag nagluto ka para sa'yo lang, ang tawag sa'yo, selfish. So, sayang yung knowledge mo na masarap ka magluto ng adobo, pero hindi mo napakain sa iba. So, ang reason bakit ka binigyan ng Panginoon ng knowledge na magluto. In other words, kaya ka binigyan ng Panginoon ng anointing, gift of the Holy Spirit, kasi gagamitin mo yan sa mga taong nangailangan. So, ang trabaho mo pala is to serve, not to be served. No? Kundi ikaw ang maglilingkod mismo. No? Willing ka mag-sacrifice, gigising ng maaga, magluto, para sa iyong mga anak, para sa kanyang mga tao. So, ang spiritual gifts are given serving God's temple. No? Sa mga, now you are the body of Christ, and each of you is part of it. One body, many members. So, ibig sabihin, we are body of Christ. So, pag nakikita natin yung ibang ministry lumalago, ibang ministry, may disciple ka lumalago, huwag kang mainggit. Dapat matuwa ka. Kasi nga, may disciple ka. Tapos, yung disciple mo, hindi talaga maiiwasan yan. Grabe yung anointing. Binuhos lahat ng Panginoon. Mas magaling sa'yo mag-preach. Mas maraming idea, mas maraming pinapareveal ang Panginoon. Kasi, hindi ibig sabihin, ikaw ang nauna. Ikaw ang mas makakatanggap ng revelation na mas malaki. Kung maalala nyo noon, si Samuel, sino ba yun? Si Samuel ba yun? Si Samuel, wala nang revelation ng Panginoon kay Eli. Tama? Wala nang revelation ng Panginoon kay Eli. So pare, so matagal na walang vision, walang God's revelation, Nagpakita, tinawag niya si Samuel. Tinawag niya si Samuel at narinig niya ang boses ng Panginoon at may ni-reveal. So ibig sabihin, pwedeng, kung hindi mo nakuha yung anointing, so pwedeng may pinili ang Panginoon. So ibig sabihin, pag nakita mo lumago ang iyong mga members, mas magaling sa'yo mag-isip, mas magaling, may mga strategy siya na iisip, paniwalaan mo. Hindi pwedeng magselos ka, pwedeng ginamit siya din siya ng Panginoon. Kasi hindi pwedeng, sa mata ka nag-function, tapos nakita mo yung kuko mo, na nagpamanicure, nagalit yung mata. Hindi pwedeng nakita mo yung paa mo na malinis, nagalit ang mata. So, ang trabaho ng mata, i-appreciate at matuwa siya sa nakita niya. Dahil kung ano yung tagumpay ng kamay, tagumpay ng buong katawan. Naintindihan niyo po ba yung ibig kong sabihin? Say amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang trabaho ng mata is mag-appreciate ng kamay. So, meron ba tayo dito nakakita? Sino sa inyo dito? Nung nakita mo yung mata mo, natulog ka. Tapos, hindi mo alam, inayos pala yung buhok mo.
Pagkagising mo, ang ganda. Uy, nagalit ka ba sa buhok mo? Uy, bakit mo inayos to? Naselos ba? Nagselos ba yung mata kasi gumanda ang buhok? Maganda yung pagkaayos ng buhok? Or niriban yung buhok? Or sinukla yung buhok? Hindi. Ang mata, siya yung mag-appreciate ng ganda ng buhok. Ang mata, siya ang mag-appreciate ng ganda ng kuko, ng pagkahugis, ng pagkapintura, ng pagmanicure. So, ibig sabihin, pag once may maganda sa body of Christ, no, hindi ka magagalit. Pag nakita mo yung body of Christ nasaktan, no, parang nasaktan ka na rin. Kasi ang pag naipit yung kamay mo sa pintuan, sino sa inyo dito naipit na naranasan mo nang naipit yung yung kamay mo sa pintuan? No, pag naipit siya, buong katawan masasaktan. So pag nakita mo yung disciple mo nahihirapan, nakita mo yung disciple naging hopeless, nakita mo yung disciple mo nagkasakit, no, dapat magkaroon ka ng concern. Nakita mo nahirapan siya, na-depressed, or parang na out of focus na, parang bumabalik sa dating buhay. Dapat hindi galit ang maramdaman mo, kundi awa. Napansin niyo ba pag nasugatan ka sa paa? Pag yung paa natinik ng parang lansang, natinik ng pako, 'di ba? Ang natinik paa, pero yung katawan nasasaktan lahat. At yung isipan mo nagsasabi, kawawa naman. Naawa siya, hindi siya nagalit. So ibig sabihin, pag once may nasisira, pag once may nasasaktan, may nanghihina sa body of Christ, dapat hindi ka magkakaroon ng galit, kundi awa ang maramdaman mo. Kasi nga, part siya ng katawan mo. Pag nasaktan siya, pag niloko siya, pag na-traidor siya, dapat masasaktan ka rin. At ikaw ang mag-i-encourage sa kanya para lumago siya. Kasi pag nakita mo yung kamay mo or nakita mo yung kuko mo nagka-ingron, no, hahanap ka ng paraan. Ang isipin mo ba, pag halimbawa ganito, pag nakakita ka ng member mo sa church, nagkasala ng sobra, no, hindi mo ba tutulungan? Pag nakita mo yung kuko mo, no, namaga, yung ingron mo lumaki, no, may nana na, sasabihin mo ba, kumuha ka ng kutsilyo, kumuha ka ng intak, kasi puputulin ko yung paa ko kasi bulok na. Puputulin ko yung paa ko kasi namaga. Puputulin ko yan kasi wala namang kwenta pa ayan, no. Puputulin ko yung isang Puputulin ko yung isang, ano ba na sa Tagalog? Kumagko sa tiil. Kasi nasugatan siya. Hindi, maling pamamaraan yun. So pag nakita natin yung isang kuko, nagka-ingron, namaga, so ang trabaho ng isipan, ang trabaho ng kamay, is alagaan para gumaling. I-encourage, iparamdam na welcome siya, iparamdam na importante siya. So para maramdaman niya na importante siya, dapat magkaroon ka ng concern. Yung sugat na pinagdadaanan niya, kailangan mong lagyan ng betadine. Kailangan mo painumin siya ng gamot. Kailangan mo siyang alagaan. So ibig sabihin, instead na putulin mo siya, instead na palayasin mo siya, instead na paliwalaon mo siya, no, kailangan magkaroon ka ng concern sa kuko na na-infection at kailangan mo ngayon, no, linisan siya. Gamutin siya. So ibig sabihin, hindi natin trabaho ang putulin pag may nabubulok sa ating mga paa. No, ang trabaho natin pagalingin siya, alagaan at iiwas sa mga mainit na lugar, iiwas sa mga maruruming lugar. So dito makikita, pag once may nasugatan sa part ng katawan natin, no, ang trabaho ng kamay, trabaho ng isipan is alagaan siya. Para ano? Para gumaling na ulit at mag-function na siya ulit. Hallelujah. In other words, pag once may nakikita tayong nanghihina, no, bumabalik na sa dating buhay, no, dapat magkaroon tayo ng awa, concern. Pero kung hindi makikinig, glory to God, kasi ginawa mo yung effort mo. Kasi may mga bagay na kahit ginawa mo na lahat, no, hayaan mo na lang siya. Ang gagawin mo, huwag mo siyang hayaan sa prayer life mo. Isali mo siya araw-araw. 3, spiritual gifts are exercised in love. No, yung spiritual gift, no, dapat ginagawa mo to with love. Kasi pag kung walay gugma, hallelujah. No, mahirap mag-sacrifice pag hindi mo mahal ang isang tao. No, ang taong nagmamahal, willing masaktan, willing masugatan, willing ma-pressure, willing ma-insulto. Ang taong nagmamahal, willing apak-apakan. No, pag ang tao nagmamahal, kaya nga ang Panginoon,
Minsan nasasabi natin, reckless love. Grabe, yung pag hindi mo maiintindihan, reckless. No, the reckless love of Jesus. No, even angels, no, even yung mga angels, nagtaka sila, bakit ganun ang pagmamahal niya sa tao? Naging special pa, hindi lang sila pinatawad, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, yung pinaka-special, para lang sa mga tao. Anong meron sa tao? No, minsan ang pag-ibig ng Panginoon, hindi natin maintindihan. Kahit kriminal na, kahit drug addict na, well, even Apostle Paul, sabi niya, ako ng pinakamasama. Sabi niya, grabe yung pagmamahal ng Diyos, reckless. Hindi ko maintindihan. Sa lahat-lahat ng tao, ako ang pinakamasama. Marami akong pinatay, pero grabe. Na-experience ko, nagkaroon ako ng personal encounter, sabi ni Apostle Paul. No, dahil sa pagmamahal, iba ang nagagawa ng pagmamahal. Kaya nga, kung gawin mo yung ministry na walang pagmamahal, no, ginawa mo lang siya out of obligation, dahil pastor yung tatay mo, dahil binayaran ka, dahil may sweldo ka, pag ginawa mong isang bagay, no, walang love. Pwedeng pag once pinaluap mo yung isang tao, mabe-burn out ka. Pag ang tao na nirescue mo, bumalik sa dating buhay, no? Ang papasok sa isipan mo, sayang yung ginasto ko sa'yo. Sayang yung nilibre ko sa'yo para lang maligtas ka. Sayang yung mga bagay na ginamit kong strategy. Gumasto ako ng malaki. Pinaaral kita sa pastoral. No, gumamit ako ng personal investment sa'yo para lang malumago ka sa spiritual. No? Alam mo ba, pag ginawa mo yun na walang pagmamahal, pwede mong ikasira, pwede mong ikabagsak, at pwede mong ikabackslide, at mabe-burn out ka. Dahil ginawa mong isang bagay out of obligation. Pero pag ginawa mo galing sa puso, so okay lang yun. At least ginawa ko yung part ko. No, masaya na ako. No? At least recorded yon sa Book of Remembrance ng Panginoon. Thank you, Jesus. Ito yon. Ito yung mga tatlong bagay na hindi mo kailangan gawin sa spiritual gift. Number 1, huwag mong i-ignore yung spiritual gift. Kasi, kagaya ko noon, may calling na ako sa Panginoon, no? Pinakita na ng Panginoon sa akin yung vision, no? Inignore ko lang. Kasi akala ko talaga kasi, pang online Bible study lang ako, sabi ko, pinakitaan ako ng vision, doon mismo sa bahay namin, sabi ko hindi pwede doon sa bahay, kasi andun yung relatives ko, mga devoted. Alam ko, pag magpatayo ako doon, papagalitan nila yung mga anak niya pag magsimba kasi makikita. So, kaya ang plano ko, kung mag-ministry man ako doon sa amin, magrenta na lang ako sa malayo. Para hindi, kung sakaling magsisimba yung mga pinsan kong mga young people, hindi sila habulin ng nanay nila. Ganun. Parang inignore ko yung conviction ng Panginoon. So, sabi ng Panginoon, akala ko kasi talaga, pang online Bible study lang. Ay sabi ko, dito lang siguro yung calling ko. Nilimitahan ko. No? Pinakitaan ako na inignore ko. No, pag once binigyan tayo ng spiritual gifts, kaalaman, wisdom, knowledge, deep understanding, or 9 gifts of the Holy Spirit, huwag nating i-ignore. No? Binigay sa iyo ng Panginoon, no, for a reason, hindi for personal interest. No, number 2, huwag nating abusuhin. Huwag nating abusuhin. No, pag sinabi nating abusuhin, no, ginagawang pamimira. Alika, kasi nung isang araw, may babae, totoo, mahirap yun sila. Naubos na yung pera sa sakit, nag-house evangelism ako. Kahit wala na sila, pagkatapos ko mag-pray sa kanila, nag-abot ng pera. Akala ko ano? So tinignan ko, hindi ko talaga tinanggap. Hindi ko tinanggap kasi alam ko, hindi pwedeng abusuhin natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Panginoon is, para yan sa ano? Para yan to serve, libre. Ibinigay ng Panginoon ng walang bayad, gagamitin natin ng walang bayad. No, wag nating abusuhin yung, kasi sabi ko, hindi masama ang tubig. Hindi masama ang asin. Pero pag nasobrahan ka sa asin, pwedeng masira yung kidney mo. Hindi masama ang asukar, pero pag masobrahan ka sa asukar, no, magka-diabetes ka. Hindi masama ang tubig, pero pag hindi ka marunong lumangoy sa tubig, pwede mong ikamatay. No? Minsan yung abuso at yung pride. 2024, naranasan ko yung pride kasi dumating sa punto ng buhay Kristiyano ko. Kinumpara ko yung, kasi nung time na yun, hindi pa ako pastor, nanonood lang ako sa YouTube.
No? Tinry ko nagpagaling ng may sakit sa pangalan ni Jesus, gumaling naman. At nung time na hindi pa ako pastor, tumaas yung garbo, sabi ko, ikaw nga lisensyado na. 10 years nag-aral ng 10 years ka nag-aral ng pastor pero hindi ka ginagamit ng Panginoon. Buti pa ako kahit walang license pero nakapagpagaling ng sakit. No, tumaas yung ego. So minsan yung spiritual gifts nakakahambog, no? Aminin natin sa hindi. Sa lahat ng naghihiling in deliverance diyan, naka-experience ng demonstration ng Panginoon. Hindi talaga maiwasan pag once ginamit ka ng Diyos, no? Garbo. So ibig sabihin, yung pride normal sa pagkatao natin 'yan. Pero kailangan nating pigilan yan kasi nga binigay sa atin sa atin ng Panginoon yung self-control. No, yung pride para yang balbas. No, kailangan mong i-maintenance, kailangan mo talaga i-shave. Kasi tutubo talaga yan. No, sinful nature natin yan. Andiyan talaga yan. So, hindi mo na siya mapipigilan. Kaya nga sabi ni Pastor diyan, yung sinful nature hindi mo pipigilan, puro kaya mo i-cast down. No? Gawin mong powerless sa buhay mo. Parbasan mo yan. No, kasi yung pride, yan ang magiging dahilan na naligtas mo yung tao sa sakit pero napahamak ka sa kaya nga sabi, Lord, di ba sa iyong pangalan nagpahayag marami akong revelation? Lord, di ba sa marami akong pinagaling na sakit? Nagpagaling ako sa sakit, nagpalayas ako ng demonyo. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kasi tumaas yung pride. Kasi nagpapagamit sa Panginoon, pwedeng ginamit sa pera or kasikatan. No, akala natin minsan yung anointing para sa ating kasikatan. No, and always remember, kaya ka nagluluto ng hapunan sa pamilya mo, hindi para sa iyo. No, nagluto ka ngayon para i-serve sa pamilya mo. I-serve sa mga taong nangangailangan. I-serve sa mga taong nagugutom sa spiritual. I-serve sa mga taong naka-bandage, no, pinahirapan ng kaaway, no, para i-captive sila sa pamamagitan. Sabi dito, if I have the gift of prophecy, mysteries, no, mga speaking tongues, knowledge, no, mysteries in all knowledge, and if I have faith that can move mountains, kahit may malaki man akong pananampalataya, pero kung wala akong pag-ibig, I am nothing. No, useless. So, do all things with love. No, kailangan natin gawin ang isang bagay, no, na mula talaga sa puso. Kasi pag ginawa mo 'yan, willing ka mag-serve kahit walang sweldo. Willing ka mag-serve kahit gagasto ka pa. No, sa sarili mong ministry, gagasto ka. No, willing ka mag-sacrifice. No, kahit wala kang tulog, hindi ka magrereklamo. Pero pag dumating sa punto ng buhay natin, ako pa ang nag-preach. Ako pa ang nag-edit. Ako pa ang naglinis ng upuan. Ako pa nag-prepare. Nasaan kayo? So, ibig sabihin, ginawa mo ang isang bagay dahil sa obligasyon. Pero malalaman mo pag ginawa mo ang isang bagay, no, malalaman mo pag ginawa mo ang isang bagay galing sa puso. Pag once nag-serve ka, nag-arrange ka ng mga upuan, no, kahit hindi ka tutulungan ng mga kasamahan mo, no, hindi ka mabe-burnout. Kasi alam mo, whatever you do, Colossians 3:23, work it with all your heart, no? Whatever you do, gawin mo ng buong puso na may pagmamahal. As you are working for the Lord, not for the men. Kasi kung ginawa mong isang bagay dahil obligasyon lang, dahil sa disservice, naging routine na sa'yo, no, mabe-burnout ka talaga. Kung nakikita mo, ikaw na lang ang nagkakarga ng upuan at masasabi mo talaga, sana yung mga disciple ko? Ako pa ang mag-preach, ako pa ang mag-announce, ako pa ang, ako pa ang maglinis ng upuan, ako pa maglinis ng simbahan, ako pa mag-edit, ako na lang lahat. So, ginawa mo yung isang bagay out of obligation. Pero, kung ginawa mo siya ng buong puso, kahit wala kang sahod, kahit masasayang yung oras mo para sa iyo, wala ka nang iisipin pa dahil alam mo, ginawa ko yun para sa Panginoon. If I speak in tongues of men, of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbal. So, pag ginawa mong isang bagay, kaya nakipag-speak in tongues ka pa, malakas ka speak in tongues, narinig ng marami. Minsan, nagiging distraction tayo sa ibang tao, tama? Kasi minsan ako, naranasan ko mag-speak in tongues ako noon, plus, singgita yun ba? Tapos masuko na lang sa kuha, nagagalit na lang yung ibang kwarto kasi maingay at dumating sa punto palalayasin ka pa. No, darating sa punto na instead na magiging blessing ka sa isang lugar,
No, nagiging pabigal ka sa lugar kasi 12 midnight or gabi, maingay ka sa surroundings. So nagiging pabigal ka sa isang area. So as a believers, as a Christian, hindi pala tayo magiging pabigat sa isang lugar. Dapat tayo ang magiging ilaw at magiging pag-asa ng mga taong hopeless at makikita nila yung every time nandun. Kaya si Joseph, kung saan man siya ilagay, sa prisuhan, no? Kahit nilagay siya doon sa Egypt, no? Nagiging leader rin. Nung nilagay siya sa kulungan, naging leader din siya ng mga prisoner. So, ibig sabihin, pag ang isang man of God, ang isang servant ng Panginoon, kahit saan siya ilagay, nagiging blessing talaga sa ibang tao. Thank you, Jesus. Pastora Ana, okay lang, Pastora? Akong conclusion. Wala na ako nabutang diri. Okay lang, Pastora Ana, basahon mo sa kuan. 1 Corinthians 12:7. Amen. Grabe, no? Grabe, no? Dito mo talaga makikita. Sabi ni Apostle Paul, pinakitaan ako ng mga deep revelation, malalalim na mga bagay mula sa Panginoon. Ginamit ako ng Panginoon para hindi ako maging mayabang. So, ibig sabihin, nakakayabang talaga yung spiritual gifts. Nakakahabigay ng proud sa sarili. O sabi ni Apostle Paul, no, para hindi ako maging mayabang, binigyan ako ng tinik. So, palagay na natin, di ba pag may tinik ka, sige, para mas maintindihan natin, binigyan ka ng tinik sa katawan. So, ganito na lang para maintindihan natin. Di man natin ma-specific yung ano yung meron si Apostle Paul. Sige, gawan natin ng illustration. Sino sa inyo dito naranasan mo ng matinik? Ng pako or ano man. Tapos namaga. Di ba, ang isa sa magiging dahilan yan, isa sa magiging reaksyon yan, hindi ka na makakalakad ng maayos at mahirapan ka. Tama? So, kung ikaw yung tao na mahilig gumala, pero pag may ano ka na sa paa, infection, hindi ka na makakagala. So, maliles yung mga bagay na ikapahamak mo. So, dito makikita, si Apostle Paul, sabi na, hinayaan ng Diyos si Satanas para pahirapan ako. So, ang pamamaraan ng Panginoon, para matututo tayong magpapakumbaba, no? Inaalaw niya yung mga pagsubok. Inaalaw niya yung mga kasakitan, pagdurusa sa buhay. Kasi, kaya nga, the more ka nagpapagami sa Diyos, no, the more nag-i-increase yung mga problema. Yung problema mo noon, bigas lang. Diba? Bigas, pagkain. Pero nung lumago ka sa spiritual, marami na. No, andun na yung mga atake, ano na yung persecution. Noon, yung problema mo, bigas, bills. Ngayon, nadagdagan. Nadagdagan yung problema mo ngayon. May umatake na. May naninira na sa ministry mo. No? Ibig sabihin, nag-increase yung atake. Pero sabi ng salita ng Panginoon dito sa 2 Corinthians 12, hinayaan ng Diyos si Satanas na pahirapan ako. No? Inalaw ng Panginoon. Hinayaan ng Diyos si Satanas na pahirapan ako. 3 beses ako nakiusap na tanggalin ito, pero hindi tinanggal ng Panginoon. Sapat na ang biyaya, sabi ng Diyos. So dito makikita, kaya pala may atake. Hindi para patayin ka. Ang atake na inaalaw ng Diyos sa buhay mo, kasi marami kang nagawa, pwede mong ikapahamak yon kasi tataas yung pride, tataas yung ego, at pwede mo nang dumating sa punto, ikukumpara mo na yung nagawa mo sa ibang pastor. Ikukumpara mo na yung ginawa mo sa ibang leaders, maikumpara mo na yung ginawa natin sa ibang members. So, mas anointed ako, mas ginagamit ako ng Panginoon kaysa sa iyo. So, English ang faith. Kaya, aalaw ang Panginoon ng sitwasyon para doon tayo, no, matatanggal yung ego. Kaya nga, para tayong basahan sa harapan ng Panginoon, so ang basahan, para luminis yan, kailangan yan paluin. Kailangan kusut-kusutin. No? Pero hindi siya pinalo ng pakang, hindi siya pinalo ng kahoy para punitin. No, pinalo siya ng tao para maging malinis. Every time na makakaranas ka ng palo, yung dumi ng pride sa buhay natin, yung mantsa ng pride sa buhay natin, every time na pipigain tayo, lalabas yung mga dumi. Tama? No, paglalaba tayo kasi sabi ng Panginoon, sabi ni Isaiah, para tayong maruming basahan sa harapan ng Diyos. So, para maging malinis tayo, para yung mga pride, yung mga ego, kasi yung pride, high rank na yan, high rank atake yan ng demonyo sa atin. Yung pride, no, kailangan nating mapalo. Hindi para patayin, kundi paluin tayo, pinapalo tayo ng Diyos minsan para matatanggal yung mga mantsa. Yung mga spirit sa pride, spirit of familiarity. No, kaya minsan, huwag kang magtaka may atake. No?
intentional ang Panginoon na ipaatake ka kay Satanas. Hindi para patayin, kundi no, para doon ka mas lalong masasabi mo, kailangan ko talaga ang Diyos. So every time na lalapit ka sa Panginoon, Lord, help me, no? Sign yan na nagpapakumbaba ka. So tinuturuan ka ng Diyos tinuturuan tayo ng Panginoon para magpakumbaba. No, yung spiritual gifts, speaking, serving, preaching, teaching, serving. Yung mga workers sa church, naglilinis, no? Pero sabi na Apostle Paul, maganda to siya. Pero especially desire the gift of prophecy. So ito, part lang to, pero ang pinakagusto ng Panginoon na gift na matatanggap natin is yung magpapahayag ka ng salita ng Panginoon. Revelation. No, speaking, ito yung prophecy, knowledge, wisdom, teaching, exhortation, no, yung i-explain mo. Gift of spiritual gifts na i-emphasize mo at ipapaintindi mo sa tao yung mga bagay na hindi nila naiintindihan. So, may gift ka sa prophecy o sa speaking. So, serving, leadership, willing volunteer, nagbo-volunteer ka, helps, tumutulong, giving, mercy, naawa ka sa tao, kaya tinutulungan mo, faith, no, may panampalataya ka. No, pag once may panampalataya ka, no, minsan dun gagaling ang tao, no, discernment. So, ang discernment, part siya sa serving. Kasi ang discernment, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng spirit of discernment para i-judge yung sitwasyon ng tao. Uy, wait lang. Na-discern kita habang nakikita kita. May ginawa kang kasalanan. Sinabi sa akin ng banal na espiritu, ganito. So, inalaw ng Panginoon na ipa-discern sa iyo yung ginawa niya, hindi para pahiyain siya. Hindi para i-chismis yung na-discern mo sa kanya, kundi pala para tulungan siya. Because, pag once nakita mo isang tao na siya ay inaatake, na ano bang nangyayari? Gawin nating literal yung atake. No, nakakita na ba kayo yung inaatake ng high blood, inaatake sa puso? So, pag once nakita mo yung isang tao, pinadiscern sa'yo ng Panginoon na inaatake siya. So, ang una mong gagawin, tutulong ka. No, pag once ang isang high blood inatake na sa puso, no, pwede mo i-CPR o pwedeng tatawag ka ng ambulansya. In other words, tutulong ka sa sitwasyon niya. Kasi ang word na atake, hindi siya biro. No, pag isang tao, pinadiscern sa'yo ng Panginoon, no, tama yun, pinadiscern sa'yo. No, praise the Lord, kasi tinulungan ka ng Diyos na ipadiscern sa'yo. Pero yung discernment, no, hindi para i-judge siya sa sitwasyon niya, at pag once pinadiscern sa'yo ng Panginoon at masasabi mo, masama siya, hindi ka nakarapat-dapat. No, pinadiscern sa'yo ng Panginoon dahil yung tao na yan is in danger. Pag once inatake siya ng high blood, yung isang tao, inatake ng sakit sa puso, or magbaboy-baboy, sumusuka, no, sign niya, nangangalangan niya ng tulong, hindi judge. Hindi para sabihin, ikaw kasi kumakain kasi ng ano-ano, ikaw kasi kumakain ka ng mga bawal, ayan ngayon. No? Hindi yun panahon. Sa panahong nasa danger situation siya. Pag ang tao nasa depression, no, anxiety, depression, hopelessness, hindi siya panahon para no, pagalitan mo, i-correct mo, no, pahiyain mo sa maraming tao. Kundi panahon yon, season yon na para tulungan siya dahil inaatake siya. Kasi ang nakikita kasi natin, atake. No, gawin natin physical yung atake. Pag once ang tao inatake ng high blood, no, nasa critical condition, no, kailangan niya talaga ng tulong, hindi condemnation, hindi judgment, hindi para pahiyain, hindi para pagalitan. Kasi pag ang tao nasa nagtinga-tinga na, hindi mo na siya kailangan pagalitan. Hindi niya kailangan, sa oras na yun, hindi niya kailangan pagalitan. Kailangan niya ng rescue mula sa iyo. So yung gift of discernment, part siya ng serving, hindi para hukman ang tao, kundi para tabangan siya. Because his life or her life is under attack. Pag once inatake siya, no, he needs your rescue. Thank you, Jesus. Amen. Signing. Ito yung sa mga parts sa healing, deliverance. Healing, languages, speaking tongues, interpretation, miracles. Praise the Lord. No, kung nagpapangsyon ka nito, praise the Lord. So, the more mo i-desire, no, the more ibibigay lahat ng Panginoon yan. Kasi ang Panginoon, full package. Pero pag nagsisimula ka pa lang, pwedeng dito ka muna sa serving, giving, mercy, pero darating yung panahon, mapapasa din to lahat. Kaya sabi nga ng Panginoon, be consistent dahil excited siya sa mga maaabot mo sa spiritual. No, bawat gift ng Panginoon, no? Ano yan? Elevation, success, victory. No, grabe ang promotion sa spiritual, marami pa. At be excited sa mga gagawin ng Panginoon sa buhay mo.
No? The 9 gifts of the Spirit, gift of revelation, gift of power, gift of expression, the 9 gifts of spiritual gifts. Ito pa, gifts, the 5 gold gifts. No, itong mga shepherd, teacher, prophet, apostle, evangelist. No, sila yung mga regalo sa mga tao. No, 'di ba? Pag tatanggap tayo ng regalo, yung mga gift of healing, gift of no? Gift of ano? So itong limang five-fold gift. No, sila to ang regalo ng Panginoon para sa atin. No, kaya nga sabi mo, si Pastor, si Dadron diyan, no, isa talagang regalo sa aming mga mga tao. Kasi kung dahil ginamit siya ng Panginoon, no, magiging regalo ka sa harapan nila. Yung mga apostol, prophet, sila mismo ang regalo ng Panginoon. No, sila mismo ang regalo to edify the church at to equip the church. No, ang trabaho ng mga fivefold ministry, to equip the church. Ang trabaho ng spiritual gifts, yung knowledge, wisdom, miracles, to edify, para patatagin yung ministry. No, ang trabaho ng shepherd, to equip the saints, no, palakasin yung mga manghihina, yung mga nanghihina. No, gift of the Holy Spirit, the gift of the fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is better than the 9 gifts of the Holy Spirit. Sabi ni Tatay Ron dyan. Sabi nila, dapat, kung i-desire mo lang naman yung gift of the Holy Spirit, tapos wala na. So, gusto mo yung gift, pero ayaw mo mabago yung karakter. Hindi pwede. Ikakapapahamak mo. Kaya sabi ko, kailangan ma-handle mo yung tubig. Dapat marunong kang lumangoy sa tubig para hindi ka mapahamak. Kasi kung i-desire mo lang na mapunta ka sa dagat, pero hindi ka magdi-desire, hindi mo alam paano lumangoy, pwede mong ikamatay, pwede mong ikabagsak. Hindi masama ang tubig kasi ang function ng tubig, nagbibigay buhay, pero pwede mong ikamatay. Kaya nga, yung knowledge and wisdom, hindi pwedeng paghiwalayin. Kasi sabi ng Panginoon, yung mga bagay na pinag-isa ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin. Yung fruit of the Holy Spirit at gift of the Holy Spirit, hindi pwedeng paghiwalayin yan. Pero mas maigi na yung may fruit of the Holy Spirit ka, di bali nang wala kang gift of the Holy Spirit dahil maliligtas ka pa. Pero pag may gift of the Holy Spirit ka, pero wala kang fruit of the Holy Spirit, no, pwede mo ikapahamak. Maging katulad tayo ng Mateo 7:21. Lord, I perform sign and wonders, miracles into your name. I do not know you. Pawa sa katubangan, umalis kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. Pero pag may fruit of the Holy Spirit ka, hallelujah, love, joy, peace, pagpapakumbaba, no, maliligtas ka. Pero, mas maigi na yung andun talaga yung dalawa. Kaya nga sabi pa ng kaibigan ko, maghahanap ka ng lalaki, di bali ng pangit, at least mabait. Di ba? Mas okay yun. Kaysa naman gwapo, pero, no, bububugin ka lang. Sabi pa ng isa, mas maigi na yung gwapo na, mabait pa. No, mas better yun. May itsura na, mabait pa. Tama? So, ibig sabihin, kung i-relate natin sa topic natin, mas maigi na yung may fruit of the Holy Spirit ka na, may fruit of the Holy Spirit ka na, 9 fruits, no, nagpa-function ka pa sa gift of the Holy Spirit, mas better yun. Tama? Say amen. Dito sa Matthew 25 verse 29, ito yung Jesus. Hallelujah. Nawala man. Matthew 25 verse 29. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. So, halimbawa, bagong mananampalataya ka. Hallelujah. Sobrang ko sa oras. Halimbawa, bago ka mananampalataya, new believers or bagong Kristiyano ka ngayon. No, kung binigyan ka ng Panginoon ng faith, no, gift yan ng Panginoon. Gift of faith. Binigyan ka. Gift of, no, to serve. No, may mga gift ka na. Sabi ng Panginoon, sapagkat, kaya nga, consistent ang pagpangalaga sa Ginoo. Kaya marami pa siyang ibibigay sa'yo. No, be consistent. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. So, kung anong meron ka ngayon, halimbawa, may gift of faith ka na. Gift of discernment. Yun lang ang meron ka ngayon. So, kung magpapatuloy ka pa, maging faithful ka sa dalawang gift, sabi ng Panginoon, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. Dagdagan pa ng Panginoon. Ngunit ang wala,
kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. No, kung hindi ka naging faithful sa dalawa, no, yung gift na meron ka, gift of discernment, hindi mo siya ginamit sa tama. No, yung may gift of healing ka, pero hindi mo siya ginamit. No, nung may nagpa-pray sa'yo, hindi mo siya ginamit para sa ikaglorify ng Panginoon. No, kukunin yan. Kahit ang kaunti sa kanya, ay kukunin pa. So, ibig sabihin, yung gift, dito sa tao, sa mundo, yung gift natin, pag binigay mo na, sa kanya na yon. Pero sabi ng Panginoon dito, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. No, itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan sa kadiliman. Ito yung parable ng gift, yung gift, yung 5,000, 3,000 at 2,000. So binigyan sila ng gift, ng kakayahan ng ganung amount ng pera, depende sa mga sacrifices na, depende sa kapasidad nila. So dito makikita, the more na lalaki yung capacity mo, marami yung tao, marami kang i-handle, the more na malaki yung responsibility mo. The more na lalaki yung ability. No, the more na lalago ka sa ministry, the more marami kang gift na natanggap sa Panginoon. The more na marami kang blessing spiritual natanggap sa Panginoon, the more na lalaki yung kapasidad. So the more marami kang handa, the more kang maraming hugasin. So ibig sabihin, the more na maraming binigay sa iyo ang Panginoon na gift, the more maraming atake na ialaw ang Panginoon. So, are you excited to receive gift? So, pag mag-i-increase ka sa spiritual, sigurado, i-increase din yung atake. So, kung marami kang handa sa birthday mo, expect, pag marami kang bisita sa birthday mo, kailangan mo din i-expect na marami kang tatrabuhuing hugasin. Maraming pera ang masasayang. Maraming pera kang gagamitin, no, kasi marami kang bisita. So, ibig sabihin, pag mag-i-increase ka sa spiritual, no, dadami yung spiritual gifts mo, no? Darami din yung atake. Hallelujah. Pero, ang Panginoon ang nag-allow yan. Ang Panginoon ang nag-allow sa atake. No? Hinayaan niya si Satanas para pahirapin ka, hindi hinayaan ng Diyos si Satanas pahirapan ka, hindi para patayin. No? Pinahirapan ka para matuto tayong magpakumbaba. No? Yun yung purpose ng Panginoon. No? Kaya minsan, Lord, salamat sa atake. Salamat sa mga insulto na natatanggap ko. Salamat sa mga bad news na pinapaalam sa akin, yung mga accuse. No, atake yun ng Panginoon. Atake ni Satan na inalaw ng Panginoon. Ang purpose nun para manatili tayong humble. Kasi the more ka namumunga, the more dapat yumuyuko. Kasi gaya ng isang palay, the more maraming butil, the more siya nagpapakumbaba. No, let's pray. Let's close our eyes. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Niremind mo sa amin na yung gifts of the Holy Spirit magiging useless, Panginoon, kung wala ang fruit of the Holy Spirit. Lord, salamat dahil niremind mo kami na kailangan naming may mga bagay na hindi pwedeng i-separate. May mga bagay, yung isa ay magiging dalawa, ay yung dalawa ay magiging isa. Yung gift at saka fruit, hindi pwedeng paghiwalayin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa revelation sa gabing ito. Pinaintindi mo sa amin, Panginoon, na the more na magi-increase yung wisdom and knowledge, yung spiritual gift sa buhay namin, Panginoon, the more na lalaki yung capacity, the more lalaki yung responsibilidad, the more lalaki yung atake, Panginoon. Pero Lord, maraming salamat sa atake dahil pagkatapos ng atake, sabi niyo po sa iyong salita, pag malampasan namin ang test, malampasan namin yung mga atake namin sa buhay, Panginoon, there is provision, there is victory, there is testimony na mapupudyos, Panginoon. There is anointing. Lahat ng sakit, lahat ng paghihirap na naranasan namin sa buhay Kristiyano ay hindi magiging walang silbi, kundi magiging dahilan ng paglabas ng anointing, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo. At maraming salamat dahil binigyan. Kung hindi kami maging tapat sa binigay mo, Panginoon, pwedeng tanggalin mo pa yung anong meron kami at itapon kami sa malawak na apoy. Lord, maraming salamat dahil naging tapat kami sa maliit na bagay. Sabi niyo po sa iyong salita, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. Mas lalo mo kaming bibigyan ng panarami, Panginoon. Kung naging tapat lang kami sa isang spiritual gifts na natanggap namin, Panginoon. At pwede kami magpangsyon sa 9 gifts of the Holy Spirit. Maraming salamat sa fruit of the Holy Spirit na ibinigay mo, Panginoon. I declare the spiritual gifts, the spiritual fruit of the Holy Spirit will manifest in our lives para ma-handle namin ng maayos
ang 9 gifts of the Holy Spirit. Lord, maraming salamat sa mga taong nag-join ngayon na lalong nag-desire, kailangan namin i-eager, i-desire muna, Panginoon, na mapuno sa iyong pagmamahal. Magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, Panginoong Jesus. Para pagkatapos noon, kailangan namin i-desire yung mga spiritual gifts. Not for our own interest, but to serve, to empower your people, to edify your church. Lord, salamat, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo. Bless this online Bible study, and I declare, O God, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sa lahat ng mga mag-i-insight ngayon, Lord, ipanapanalangin ko ang insight namin ngayon. I declare more wisdom, knowledge, deep understanding. Allow your gift of the Holy Spirit and fruit of the Holy Spirit will manifest in our heart, in our lives. Let your altar burning right now in the name of Jesus. Thank you, Lord. I declare the 9 fruits of the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit will manifest in our lives. At magamit namin, Panginoon, ng tama at libre at voluntary. Maraming salamat sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus.